Totoo ba isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa buhay, mawala ng importante sa buhay? Masakit mawala ng mahal sa buhay, masakit mawala ng kabuhayan, masakit mawala ng trabaho, at napakasakit mawala ng inspirasyon. At sino po naniniwala kung paanong masakit ang mawala sa iyo ang isang bagay na importante sa iyo, gayon din masakit mapa sa iyo yung gustong-gusto mo pero hanggang ngayon wala pa. Meaning, pwedeng masaktan ka dahil may nawala sa iyo na gustong-gusto mo, or pwedeng nasasaktan ka dahil may gustong-gusto ka na hanggang ngayon wala pa sa iyo. Isa pong nawala na at isang wala pa. Alam niyo po, sa oras na ito, I want you to learn restoration based on biblical perspective. Kung meron ng pinaka-importante at mahalaga na matutunan tayo, yung perspective ng Panginoon regarding sa restoration. Sa Bible kasi, pag sinabing restoration, tumutukoy ito hindi lang doon sa mga nawala, kundi maging doon sa mga wala pa sa iyo. Yun ang restoration sa pananaw ng Biblia, unlike sa pagkaunawa ng marami na tumutukoy lang sa nawala na. Meaning, hindi lang yung mga nawala sa iyo ang kayang ibalik ng Panginoon. Maging yung mga wala pa sa iyo, but part ng purpose ng Panginoon na dapat ay nasa sa iyo, part ng purpose ng Panginoon doon sa existence mo, part ng reason ng iyong existence darating sa buhay mo. Restoration is not only something that you have been lost before, but also something you do not have before, but part of God prepared for you. Kahit gaano mo pa siya katagal iniintay, darating at darating siya dahil part ngayon ng plano ng Diyos sa buhay mo. Kahit gaano ka pa nawala ng pag-asa, whatever God has prepared for you, it will be restored upon your journey. Ang problema, pag hindi tayo nainip, nauubusan tayo ng pag-asa. At pag hindi tayo naubusan ng pag-asa, napapagod tayo sa pag-iintay. Totoo po ba? Sino po aminado? Sometimes, dumarating ka na doon sa point na nainip ka na kung kailan babalik o ibabalik ni Lord yung mga nawala sa iyo at yung mga wala pa sa iyo na alam mo, deserve mo. Sino po aminado? Sometimes, dumarating ka doon sa point ng journey mo na nauubusan ka na ng pag-asa na ibabalik pa ni Lord yung mga bagay na wala pa sa iyo hanggang ngayon. At sino po aminado? Sometimes napapagod ka na sa pag-iintay. Kung ibabalik pa ba ng Panginoon o kung dadaling pa ba ng Panginoon yung mga bagay na alam mo namang deserve mo. Si Joseph, he waited for 13 years to restore all that God has prepared for him at hindi yun madali. Why? Because in between of God's restoration process, you need endurance to stay in the course. Kailangan mong magpakatatag para manatili sa journey. You need to battle hopelessness. Kailangan mong labanan ang pagkawala ng pag-asa. You need to go with the flow of time. Kailangan mong sumabay sa panahon. Huwag na huwag kang magpapaiwan sa nakaraan dahil lahat ng restoration nagaganap sa kasalukuyan, sa hinaharap, at walang restoration na naganap sa nakaraan. Kaya nga ganun kahalaga na yung restoration ni Lord sa different areas ng buhay mo mangyari. Kasi nga, ang principle ng restoration ni Lord, kung hindi man ibalik yung nawala, may ibibigay siyang bago sa iyo. Sino po naniniwala? Ito yung prinsipyo ng Diyos when it comes to restoration. Kung hindi man ibalik yung nawala, merong bagong ibabalik o ibibigay ang Panginoon. Now, ang tanong, ano nga ba dahilan o hadlang para sa restoration ni Lord doon sa iba't ibang areas ng buhay natin? Some factors that hinder God's perfect will of restoration, alam niyo po, merong iba't ibang mga factor na nagiging dahilan bakit nahahadlangan yung restoration process ng Panginoon. Una, lack of authenticity on our worship on God. Hanggang saan mo kayang panindigan ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Ang paglilingkod mo sa Panginoon? Pagdating ba sa trabaho, natatayuan mo pa ba
ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Pagdating ba sa school, natatayuan mo pa ba yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Pagdating ba sa pakikipagrelasyon, sinusunod mo ba o sinusunod mo ba ang prinsipyo ng Diyos sa paghahanap ng mapapangasawa, sa paghahanap ng makakarelasyon? Are you stand by your faith? O paglabas mo ng church, iba ka na? Sa totoo lang, maraming mga Kristiyano, alam niyo po, natatakot tayuan yung kanilang calling sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano, hindi magawang mapaglaban ang kanilang pananampalataya. Ang tanong, paano mo ba siya ipaglalaban? Not by debating or quarreling with someone, hindi sa pakikipag-debate o pakikipag-away sa isang tao, but by showing how deep the change in your life. Ang pinakamataas na antas ng pagkatayo o pagtayo sa iyong pananampalataya, pakikipaglaban o ipaglalaban ang iyong pananampalataya, ay yung maipakita mo sa pamamagitan ng maraming pagbabago sa iyo. Tandaan niyo po, the depth of your worship never ceases on program. It must be seen on how your life changes. So do not expect a single restoration hanggat nabubuhay ka sa isang compromising na buhay. Anong area ng buhay mo ang may kino-compromise ka? Haharangin ito ang restoration process ng Lord sa buhay mo. Another thing, lack of courage in our works for God. What portion of your talents you dedicate for God's work? What portion of your time you dedicate for God's work? And what portion of your wealth you dedicate for God's work? Sa simpleng salita, may oras ka ba para sa Kanya? May pera ka ba para sa Kanya? May galing ka ba para sa Kanya? May dahilan ba tayong ibinibigay sa Diyos para i-restore anumang nawala sa atin? May dahilan ba tayong ibinibigay sa Diyos para i-restore yung matagal nang wala pa sa atin? Lack of courage in our works for God will hinder restoration process in our life. Whether we like it or not, hahadlangan ito lahat ng restoration process ng Diyos hanggat meron tayong ginagawa o kakulangan sa courage na matuyuan ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Huwag puro sa labas ang gastos ng galing mo. Galingan mo din sa gawain ng Panginoon. Huwag puro sa tao ka, galante. Huwag puro sa pagkain, gastosan mo rin ang Diyos. Huwag puro sa sarili ang ubos ng panahon, dedicate time on God's work. Properly spend your time, your talent, your wealth, the whole of your journey sa Diyos din. Hindi puro sa sarili lang, hindi puro sa labas lang, hindi puro sa ibang tao lang. Nag-e-expect din ng Diyos. Gagastosan mo siya, bibigyan mo ng panahon, at gagalingan mo para sa Kanya. Gastosan mo ng tama yung gawain ng Panginoon. Tamang talento, tamang panahon, tamang pera. At malalaman mo na tama ang naging treatment mo sa gawain ni Lord depende sa naging impact ng time, ng talent, ng pera mo. Alam niyo po, again, tandaan mo, you cannot do greater things on Him by ignoring simple things for Him. And another reason, lack of brokenness in our walk with God. How long do we pretend na kaya naman natin kahit may nawawala sa atin, kahit may mga wala pa sa atin? Totoo ba? Sometimes, we pretend na parang kaya naman natin talaga kahit na may nawala sa atin. Pero deep inside, alam natin, sobra tayo nasasaktan. Sometimes, we pretend na kaya naman natin kahit wala pa yung matagal na iniintay na natin. But deep inside, sobra tayong nasasaktan. Alam niyo po, how long do we pretend na hindi naman tayo nasasaktan dahil doon sa mga bagay na wala pa sa atin? How long do we pretend na buong-buo pa tayo pero ang totoo, gusto na nating sumuko o give up dahil sa mga nawala sa atin at sa wala pa sa atin?
Sa totoo lang, matagal na dapat nagsimula yung restoration process ng Panginoon sa atin eh. Pero, ang problema, ayaw nating simulan ang pagpapabasag sa Diyos. At paano bubuuin ni Lord yung ayaw mo ipabuo sa Kanya? Sometimes, natatakot tayo sasabihin ng tao kaysa sasabihin ng Diyos eh. Totoo po ba yun? Sometimes, gustong-gusto na tayong buuin ng Diyos, pero ayaw nating ipabasag dahil natatakot tayo sa sasabihin ng tao kaysa sa sasabihin ng Diyos. Alam niyo po, sometimes mas takot pa tayo sa reaction ng tao kaysa sa reaction ng Diyos. Unwilling to be broken hinder us from God's restoration. Sa totoo lang, again, gustong-gusto na tayong buuin ng Panginoon eh. Gustong-gusto ka nang muling kompletuhin ng Diyos. Ang tanong, handa ka bang pabuo? Handa ka na bang pakumpleto sa Diyos? Tandaan mo, the most important phase in the process of restoration is to be broken first. Now, ang tanong, paano nga ba natin mararanasan yung God's perfect will of restoration? Alam niyo po, to be able to experience God's perfect will of restoration, unang-una, go deep while waiting on God's seasons of restoration. Sino po naniniwala? One of the greatest reason of your journey is the season of waiting on God's perfect will. Isa sa mga pinakamagandang panahon sa buhay mo, yung panahon ng pag-iintay sa kalooban ng Diyos eh. At habang iniintay mo siya, kailangan mong patuloy na magpakalalim sa iyong relasyon sa Kanya. Why? Because going deep with your relationship with God while waiting builds both faith and trust. That's why, no matter how deep, kahit gaano pa kalabo sa iyo yung purpose at reason niya bakit pinayagan niya ang isang masakit, mahirap na karanasan sa buhay mo, you have to completely trust Him. And when you completely trust Him, no matter how deep is your pain, no matter how hard the road you are taking, no matter how questionable your situation, still you will wait patiently on God's season of restoration. Tandaan niyo po, the deeper you know Him, the stronger you hold on Him. Another thing, you far while waiting on God's season of restoration. Another best thing you can do while waiting on God's season is what we call to go far. Meaning, huwag mo lang hintayin yung panahon na muli kang buuin, muli kang kompletuhin habang iniintay mo yung panahon sa journey mo. Puntahan mo yung pinakamalayo na pwede mong marating sa paglilingkod sa Panginoon. Why? Going far for Him while waiting is the pain of waiting. Going far for Him while waiting is the hardship of waiting. Going far for Him while waiting is those questions. Ang problema, marami sa halip magpatuloy, magpunyagi sa pagsuserve habang nag-iintay, marami humihinto, marami umaayaw. Ano ibig sabihin nito? Huwag mong hayaang matangay ka palayo ng sakit na nararanasan mo at naranasan mo. Huwag mong hayaang matangay ka palayo ng hirap na nararanasan mo. Huwag mong hayaang matangay ka palayo ng inip na naranasan mo. Tandaan mo, the farther you work for Him, the longer you can wait on Him. And another thing, go down while waiting on God's seasons of restoration. Finally, while waiting on Him to restore, to complete you, humble your heart before Him. Accept His reason, accept His purpose, accept His ways. Alam niyo po, again, minsan ang kailangan lang natin, i-humble yung ating sarili sa harap ng Panginoon. Surrender your reason to God's reason.
Surrender your purpose to God's purpose. Surrender your ways to God's ways. And most of all, surrender your pain. Surrender your frustration. Surrender your question. Just trade your pain into faith. Trade your frustration into exaltation. Trade your question into trust. Tandaan mo, God never ceases on fixing a broken heart, a broken life, a broken dream, until you have a new heart, a new life, and a new dream. So, how many of you are still in pain on waiting? Ilan sa atin ngayon patuloy na nasasaktan habang iniintay ang restoration ng Diyos? How many of you are now in deep of frustration while waiting on His season of frustration? Ilan sa atin ngayon yung parang nawawala na ng pag-asa na maibabalik pang muli anumang nawala sa iyo? Nadarating pa yung matagal mo nang iniintay. How many of you are still asking the Lord, why? Ilan sa atin yung hanggang ngayon tinatanong pa si Lord? Again, in Jeremiah chapter 30 verse 17, ang sabi doon, may pag-asa sa iyong hinaharap. I will restore you. I will heal your wounds. Maaaring hindi nangyari nung isang taon, nung isang buwan, nung isang linggo, ang matagal mo nang iniintay na restoration. But today might be your day. According to His promise, according to His faithfulness, according to His will, hindi nagkataon na narinig mo ang mensaheng ito ng Diyos. Dahil maaaring itong oras na ito ang simula ng restoration ng Diyos sa buhay mo. God bless you.